Mo mga balitang pambansa, hindi pa rin po daw nagbabago ang posisyon ni Pangulong Marcos Jr. na siya'y tutol sa pagpapatalsik o impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, naniniwala pa rin po daw si Marcos Jr. na aksaya lamang daw sa oras ang impeachment laban kay VP Sara. Sinabi yan ni Bersamin matapos nga pong tanungin kasunod po ng idinaos na peace rally ng Iglesia ni Cristo noong isang araw. Matatandaan pong iginiit ng Pangulo na walang benepisyo sa mga Pilipino ang nilulutong impeachment laban sa Vice Presidente. Pero 3 impeachment complaint pa rin ang nakabimbin ngayon sa Kamara. Sa kabila naman ng pagtutol ng Pangulo, tila matigas naman ang ilang kongresista na desididong maisulong pa rin ang impeachment complaints na naihain kay VP Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, inaayos na ang ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice. Inaasahan daw ito ang resolusyon na makakakuha nga ng 1/3 na boto ng mga kongresista. Kapag nagkatotoo, mas mabilis itong uusad sa Kamara dahil maaari na itong ipasa agad at ipasa sa Senado na siyang tatayong impeachment court. Ayon pa kay Velasco, humihingi pa ng sapat na panahon ng mga mambabatas para araling mabuti ang ihahain nilang reklamo laban sa Vice. Pero ang paalala ni Velasco sa mga mambabatas, hindi niya ito hihintayin ng matagal dahil kailangan ng aksyonan ang mga naunang reklamo. Ang binibigyan ko lang po ng time ngayon ay yung mga nag-request na House members na kailangan pa nila ng kaunting panahon pag-aralan yung mga 3 complaints na pinail earlier. They are also planning to file another complaint. Yun po ang tinatawag nating 4th complaint. Ang gusto po nila ay foolproof na complaint at maaari po na mas marami yung nag-endorse. Yan nga po ang tinig ni House Secretary General Reginald Velasco. Sa ilang pang mga balita, nagpadala rin po ng 2 malalaking barko ang Philippine Coast Guard para nga bantayan ang monster ship ng China sa West Philippine Sea. Sa aerial inspection ng Coast Guard, huling namataan ang Chinese vessel 5901 sa layong 77 nautical miles mula sa kanluran ng Capones Island sa Zambales. Ito'y binubuntutan ng BRP Gabriela Silang at BRP Teresa Magbanwa, nakababalik po lamang mula sa Bataan matapos nga po magkaproblema sa makina. Ayon po sa National Security Council, illegal ang panghihimasok po ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Babantayan daw po ng militar ang galaw nito at nagbabalati silang papalag ang Pilipinas kung magtatangka ang China na magtayo ng artificial island sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Kapag nagtapat itong monster ship nila at saka yung ating pinakamalaking sinasabing barko ng Coast Guard, ano? Ano? Oo. Kasi yun ang sabi din ng Pilipinas, nandyan monster ship nyo? Sige, ipapadala din namin dyan ang pinakamalaki namin barko. Hindi, napadala namin sa inyo ang aming mini monster. Sino to? Mini monster. Mini monster. Hindi pa monster yun sa atin? Parang bus lang sa EDSA at tinabihan mo ng Yaris. Yaris ba yun? Huwag ka naman ganun ang eksena. Huwag ka mag-alala. Okay lang naman. Oo, okay lang yun. Marami naman tayong monster officials dito. Kahit wala tayong monster ship. Samantala sa iba pang mga balita, aminado naman ng mga pribadong ospital, naramdam na nila ang tumataas na presyo ng medical supplies. Ayon po sa Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, nasa 5% ang itinaas sa presyo ng medical supplies, equipments at mga gamot ng pasyente. Tumaas din daw ang operating expenses ng mga ospital dahil dinagdagan din ang sweldo ng kanilang mga empleyado. Dahil po dyan, wala raw magagawa mga pribadong ospital kundi magtaas ng bayad at laboratory fees. Una nang sinabi ng PhilHealth na dodoblihin din nila ang kanilang mga benefit packages. Pero ang giit na mga ospital, sila rin ang unang umaako sa gastusin. Kaya ang panawagan ng PHAPI, bilisan daw sana ng PhilHealth ang pagbabayad ng kanilang utang para hindi sila malugi. Sa ating benefits naman sa PhilHealth, alam po, halos nagdoble yan. Ang sabi namin ay okay, maganda yan para sa pasyente. Ano? Pero sana naman ibalik agad sa amin para maayos pa rin namin ang aming operational expenses.
Yan po ang tinig ni Dr. Jose Rene De Grano, ang Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI. Kasi nga po, dumoble. So, doble din po yung aabonuhan mo muna, di ba, bago mo maklaim yung sinasabi nga daw pong refund from PhilHealth. Samantala, tiniyak ho naman ng DSWD na susuportahan nila ang mga buntes na benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayon sa DSWD, inulunsad na nila ang first 1,000 days of F1KT program para nga daw suportahan ang mga buntis sa 4P sa kanila pong panganganak hanggang sa tumuntong ng 2 taong gulang ang bata. Sa ilalim po ng programa ay makakatanggap ng 350 pesos kada buwan ang mga benepisyaryong ina. Aminado po ang DSWD na maliit lamang itong halaga pero layunin daw po nitong makatulong sa gastusin kahit na papano.